Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Dumadalas na po ang pagpasok ng mga bagyo sa bansa. Anong dapat natin gawin para paghandaan natin financially tuwing tayo ay may sakuna? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Ang unang kailangan po natin gawin ay gumawa po tayo ng tinatawag na emergency fund. Napakahalaga po nito na pagkakaroon ng ipon para magamit natin sa biglaang pangangailangan. Tulad ng, syempre naman, pag mawalan po ng trabaho, syempre wala tayong pumapasok na pera. Pero pag may emergency fund tayo, pwede tayong bumili ng pagkain, tubig at gamot. Syempre, paano man makakabuild ng emergency fund? Syempre, dapat habang wala pang nangyayari, magtabi po tayo ng maliit na halaga sa bawat sweldo at kita hanggang makabuo po ng sapat ng pondo para magkaroon tayo ng emergency fund. Pangalawa, siguraduhin po, meron po tayong mga tinatawag na proteksyon. Ano po mga proteksyon na kailangan po natin? Siyempre, una, yung mga pangunahing pagkain, gamot. At hindi lang yan, sana magkaroon din tayo ng tinatawag na health insurance just in case. Huwag naman po sana. Kung kailangan ma-hospital po, ay meron din tayong pang-emergency. At meron din sana tayo kung may kakayanan po tayo. Ang pinaka-valuable na property na mabibili nyo po ay yung bahay nyo. Dapat po meron kayong tinatawag na house insurance, just in case, pagbaha, pagsira ng mga gamit. At syempre naman, kung kayo naman ay may sasakyan at motor, parang awa nyo na isama nyo na yung inyong mga motor at sasakyan na tinatawag ng AOG. Ano ibig sabihin ng AOG? Ito po hindi po yung mga AG na kumakanta. Ang ibig sabihin po niyan, Act of God. Ang ibig sabihin ng Act of God, tulad ng lindol, baha, malunod ang iyong sasakyan, masira. Pag meron po siyang AOG, ibig sabihin niya, protektado po kayo ng insurance. Pag walang AOG yan, alam nyo, pag nabaha po yung sasakyan, nabaha po yung bahay, wala na po. Sira na po lahat yan. Itatapon na lang po natin, sayang po. At syempre naman, maghanda rin tayo na tinatawag na emergency kit. Meron tayong tinatawag na waterproof bag na mahalagang mga dokumento, birth certificate, land titles, insurance policies. At syempre, dapat po nandoon po. At syempre naman, maglaan din po tayo ng tinatawag na sapat na cash. O pag nawalan po ng kuryente, hindi na natin magamit ang ATM at ating credit cards. Pag may cash po kayo, at least naman, hindi kayo matataranta. At syempre naman, importante, alam rin po natin saan tayo pupunta kung tayo inabot po ng baha. Maghanap ng posibleng malilikasan at siguraduhin na alam ng buong pamilya ang evacuation plan, ang evacuation center. Just in case nagkawalaan, alam saan tayo maghahanapan. Yan na mga kaiponaryo at mga kabudgetarian ang mga hakbang na maaari natin gawin upang maging financially prepared, mentally prepared, and physically prepared bago pa pumasok ang bagyo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buwan mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Martes. Oil spill mula sa Bataan, posibleng mapadpad na raw mismo sa mga katubigan ng Metro Manila sa araw na ito, base sa taya ng UP Marine Science Institute. Paano kaya ito aaksyonan? Mga magulang sa mga lugar na inadjust sa August 5 ang pasukan, nagkukumahog uli sa pagkumpleto ng gamit ng kanilang mga anak. Ultimo kasing mga uniform, imposible na raw magagamit matapos mabalot ng makapal na putik. International Criminal Court humingi na raw ng impormasyon sa Philippine government tungkol kina Senator Bato de la Rosa at iba pang police officials na tinukoy nilang suspect sa war on drugs. Ano kaya ang tugon ng ating pamahalaan? Mga pambato nating boksingero na sina Nesty Petesio at Yumir Marshall sasabak na sa Paris Olympics. At Rico Blanco naglabas ng bagong version ng katang kay Kisap Mata na may special mention sa ex niyang si Maris Racal. Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz sikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas!
Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong araw nakatakdang simulan ang siphoning o pag-alis ng halos 1.5 milyong litro ng industrial fuel oil mula sa lumubog na motor tanker sa Bataan. Nakatutok dyan ang lahat lalo't base sa taya ng Marine Science Institute ng University of the Philippines, posibleng umabot na sa Metro Manila ngayong araw ang oil spill. Mula sa Limay, Bataan, live na magbabalita si Mon Gualvez. Mon, nagsimula na ba ang siphoning? Cheryl, sa ngayon, hindi pa nagsisimula itong siphoning o yung paghigop at pag-alis nga nitong industrial fuel oil na kasamang lumubog nitong MT Terra Nova. Hinintay pa kasing maisara lahat ng valves nitong naturang tanker. Ang problema sa ngayon, yung mga naunang tumagas ng langis, pinangangambahang umaabot na sa katubigang bahagi ng Cavite at Bulacan. Linggo ng umaga nang maispatan ng grupong Greenpeace itong makapal at malapot na langis malapit sa Isla Tibagin sa Hagonoy, Bulacan. Patuloy daw itong kumakalat sa tubig at malapit na sa Pampang. Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na hindi malabong galing nga sa lumubog na MT Terra Nova sa Limay, Bataan ang nakitang langis. Ang punta po or direction po nung oil sheen na na-observe po kanina sa aerial surveillance south-southeast. So papunta po papuntang Batangas to Cavite area. Ang grupong pamalakaya may nakita na rin umanong manipis na oil slick sa Manila Bay. Sa ngayon, naisar na raw ang 14 sa 24 na valves ng motor tanker. Kaya nasa 1 litro kada oras na lamang daw ang namomonitor na tumatagas ditong langis. Nabawasan din yung lawak ng oil spill sa 6 na kilometro mula sa 14 na kilometro. Yun po yung sinasabi din ng ating mga technical expert na light lang po yung oil sheen at yung na-mention niya po kanina. As per current update po natin na pwede pong naturally ma-evaporate dito. Itinigil muna ng Coast Guard ang paglalagay ng dispersant sa langis pero tuloy naman ang pag-water cannon o pagbuga ng tubig sa mga namumuong oil sheen sa ibabaw ng dagat. Sa tansya ng PCG, aabutin lang daw ng 2 linggo ang ginagawang paglilinis. Kung ikukumpara sa lumubog na tanker sa Oriental Mindoro noong nakarang taon, aabot sa 400 metro yung lalim ng pinaglubugan nito na kahit mga technical diver ay hindi na raw kayang masisid. Malayo sa 34 meters lamang na pinaglubugan nitong MT Terra Nova na mas madali raw nilang ma-access at ma-contain. Nagpulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan kasama mga lider ng apektadong probinsya at mga posible pang abutin ng oil spill. Base raw yan sa utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumalo rin si Oriental Mindoro Governor Bons Dolor para magbahagi ng karanasan sa malawakang oil spill na nangyari sa kanilang probinsya. Mungkahin niya, magpatupad na kaagad ng fishing ban lalo sa mga apektadong lugar. Bagay na pag-aaralan daw muna ng Bataan Provincial Government. Although BIFAR mentioned na negative pa based on sensory inspection, evaluation, siguro papag-usapan po namin together with the mayors yung suggestion ni Governor Dolor na 4 kilometers away from the sheen ay kinakailangan better as precautionary measure to declare a fishing ban. And then as needed, it needs to be expanded as well. Nangangamba naman ng Pampanga oras na abutin din sila ng oil spill at magpatupad ng fishing ban sa probinsya. Makaka-affect din po ito ng food supply po ng Pilipinas. So this is not something that we should take lightly. Kasi po, lahat po, almost 90% of the tilapia is coming po from our area. Also po, bangus, crab, and shrimp. Ine-export din po ito sa Japan. Cheryl, base sa latest update ng Philippine Coast Guard, nasa 18 out of 24 valves na ang naisara dito nga sa lumubog na MT Terra Nova. At oras na maisara ng lahat, agad-agad sisimulan naman yung siphoning, oras na maging maayos din naman yung kondisyon sa ilalim ng dagat. Kasabay nito, naghahanda naman ang mga lokal na pamahalaan sa pagpe-prepare ng kanilang mga improvised na mga oil spill booms para maiwasang makarating sa Pampang eto ngang mga kumakalat at tumagas ng langis. Ang pinakakawawa lang ngayon dito, Cheryl, yung nasa 3,000 mangingisda dito sa bayan ng Limay dahil nga sa ipinatutupad na fishing ban dahil hindi sila makapangisda, no? Lalo't yung pinakapinaglubugan pala nitong MT Terra Nova, yung kanilang fishing ground para naman sa mga nahuhuli nilang mga bisugo dito sa lugar. Cheryl. So, Mon, ano na ang tulong na naibibigay dito sa mga affected families?
Alam mo, nakakalungkot, Cheryl, nung nakausap natin yung mga mangingisda, ang sinasabi nila ay wala pa talaga silang natatanggap na ayuda. To be honest, sabi nila talagang mag-iisang buwan na silang nahihirapan dahil una, red tide, pinatupad sa Bataan, sunod yung super bagyong Karina na may habagat, and then ito naman yung fishing ban. So may mga pinalista na daw sa kanila, pinapirmahan sa kanila mga papel, no? So ito yung inintay nila na baka daw yun na yung kasunod na ayuda. Ang sabi naman ng provincial government at lokal na pamahalaan, nakatakda na rin sila magbigay ng ayuda habang inaasahan din nila natutulong yung private company na nagmamay-ari naman ng lumubog na tanker, lalo't ang sinasabi, insured naman daw itong naturang tanker. Cheryl. Oo, Mon, pero medyo matagal na. Wala man lang bang paunang tulong sa mga pamilya? Yun nga ang pinupukpok talaga ngayon din ng ibang mga grupo at ng mga fishing groups, no, na tulungan sana itong mga mangingisda, dalot ito lang kasi talaga yung pinaka-source of income nila, no? Talagang pag hindi sila lumaot at wala silang nahuling isda, wala silang may pangkakain, sumabay pa itong pasukan, kaya ito rin sana yung pambibili nila ng mga pang-school supplies ng kanilang mga anak. Pero ngayon, nagtsatsaga sila sa mga mahuhuli unti-unti dito sa may Pampang, malapit lamang sa kanilang area, at ang nahuhuli nila, wala pang 1 kilo, pero pinagtsatsaga na nila yan, no? Kasi nga, hindi naman sila pinapayagan makalayo, pero pwede pa rin sila mangisda within dito sa may Pampang, lalo't hindi naman talaga umabot pa rito yung pinakalangis dahil yung direksyon ng hangin at alon palayo sa Bataan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mababa pa sa 2% ang bilang ng public schools na hindi muna tinuloy ang opening of classes ngayong linggo ayon sa Department of Education. Pero sa mga lugar na yan, gaya sa Marikina na inusog sa August 5 ang pasukan, malaking problema raw ang pagkumpleto sa mga gamit pang eskwela. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Nagbalik eskwela na ang mga mag-aaral kahapon, pero sa ilang lugar na binaha noong nakaraang linggo. So August 5 pa, ang balik ng klase. Kung maraming chikiting ang nag-back to school na, ang ilang bata rito sa Marikina, back to pamimili ng school supplies at uniforme. Nalubog kasi sa baha ang kanilang gamit, kaya ang dapat puting uniform, naging chocolate na raw. Kahit anong laba, brown na rin, tinapon na yan yung uniform. Kung akala namin mapapakinabangan pa yung mga old uniform nila, pero hindi na. Bukod sa bagong uniform, mapapabili din sila ng bagong sapatos at school supplies dahil nadamay ito sa pagkasira noong baha. Kaya kamot-ulo ang ilang magulang, mga lolo't lola, sa panibagong gastusin. May kamahalan na rin kasi ang mga uniform na pumapatak sa halagang 500 pesos isang piraso at nasa 700 ang sapatos. Masaklap daw talaga yung binhaka na mas mapapagastos ka pa. Hindi na. Kasi ano na talaga siya, parang chocolate, putik na putik. O kaya hindi na rin. Kaya sabi ko, sige, yan yung warehouse natin. Dembali na daw na gumastos ng malaki para sa mga school supplies at school uniform ngayon. Dahil ang edukasyon naman daw ang nag-iisang bagay na madadala mo hanggang sa iyong pagtanda. Napapalitan naman talaga ang gamit. Pero ang pagkakataong matuto, di dapat pinagpapaliban. Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang muka ng balita. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Office of Civil Defense para pamunuan ang Bataan Oil Spill Task Force. Para bigyan tayo ng update, magkakausap natin si Director Edgar Posadas, ang tagapagsalita ng OCD and DRRMC. Magandang tanghali po sa inyo, Director. Magandang tanghali, Cheryl, at magandang tanghali po sa lahat ng tagapanood ninyo. Director, kumusta po yung paghahanda nga para dito sa pagsipsip sa langis mula po sa lumubog na MT Terra Nova? Ongoing po yan, Cheryl, ngayon. Kahapon nagkaroon ng joint NDRINC 3 meeting on the oil spill efforts, no? And ang naatasan dyan ay because it's a technical thing, no? yung Coast Guard. So siguro yung updates dyan ay pwede nilang maibigay, pero suffice to say that ngayon ay pinaplano at isinasagawa na yan para hindi na lalong kumalat, Cheryl, yung langis. May mga report po na umabot na ang oil sheen sa Bulacan at Pampanga. Na-verify nyo na po ba ito? Ito ay may mga reports naman tayo, no, coming from our
local RDRIMC Council. At sa ngayon, we are still monitoring yung mga yan. Pero meron ng mga reports kagaya sa nakita ko yung pag-uulat ng ating butihing director sa OCD4A, no, si Director Alvarez. Meron ng areas beyond Metro Manila, Cheryl, na naapektuhan eh. And inihintay lang natin yung official na report patungkol doon. Meron na rin mga na-identify na LGUs na nag-test na rin at yung iba ay positive, yung iba ay negative. But again, pag na-receive na natin yung official na ulat, then we can siguro inventory itong mga apektadong LGUs na rin. Sa pagtaya rin po ng UP Marine Science Institute Director, posibleng umabot daw dito sa Metro Manila. Ngayong araw po itong oil slick. Sa katunayan po, may na-monitor na raw na oil slick sa Manila Bay ang grupong Pamalakaya. Ano po ang aksyon natin dito? Cheryl, as regards that, no, merong napapakinig ko rin yung mga Sea Dream Councils, yung mga City Dream Councils na mga affected LGUs dito ay nagsasagawa na rin ng kanilang sariling inisyatiba, yung mga available na mga booms din, ano. At kanina coordinate natin. I was coordinating with our regional director ng NCR, si Director Kater, and nag-conduct sila ng PIDRA at magkakaroon sila ng pagpupulong ngayon with the Metro Manila Dream Council, I suppose, para balangkasin yan dahil yun nga, meron ng mga reports na umaabot dito sa Metro Manila yan. So dapat paghandaan din yan. And I think they are is proposing for an IMT, regional IMT to be established at saka an emergency operations center para to be assured that yung necessary efforts will be cohesive and effective, Karen. Sa lagay po ngayon, dapat na rin bang magdeklara po ng fishing ban sa Bataan at sa iba pang lugar na maaari pong maapektuhan, Director? We will, napag-utusan kasi ang mga kaibigan natin sa BIFAR dyan, ano, para magbigay ng ulat every day, no, yung testing at saka yung mga iba pang kinauukulan nating mga ahensya, yung water testing at saka yung para makita kung yung level ng langis, ano, na posibleng maging toxic. Yan ay magdedepende, Cheryl, no? These are all in the immediate pipeline kung mapatunayan natin na talagang hindi na safe, ano. But again, earlier to this, ang mga rekomendasyon ay lalo na sa mga dun sa ating may mga fish cages, no, dito sa probinsya ng Bataan, Bulacan and Pampanga. They were advised na kung pwede anihin na muna nila yung kanilang mga kagaya ng mga isda at mga sugpo, no, para mapakinabangan bago pa lumala yung epekto nito at lumapit sa shoreline. Paano po tinitiyak ng OCD na mabibigyan po ng sapat na tulong yung mga maapektuhan po ng oil spill? Kanina po, yung aming pong correspondent na si Mon Gualvez, ang hinaing po ng mga pamilya po na naapektuhan doon, wala pa pong nakukuha hanggang ngayon na tulong mula po sa provincial or sa local government. Puro palista pa lang daw po ang ginagawa. It's been several days. Yan ang diniscuss kahapon, Cheryl, doon sa joint council meeting, ano, at yan nga kung paano talaga masuportahan yung mga tao. And nandun din yung mga tatlong gobernador, ano, and nakalagay din nandun din yung ating mga yung ahensya kagaya ng DSWD at ng DOLE para magbigay ng ayuda, no. Pwede yung food for work nila, magiging work nila ay yung tulong doon sa paggawa ng organic boom, Cheryl. But ito nga ay tututukan natin and ipaparating natin itong hinaing na ito sa mga kinauukulan, Cheryl, para matugunan natin ito after this
this thought, this discussion, Cheryl. Marami pong salamat on that, Director. Pero, Director, bago po ito, una na tayong nakaranas ng malawakang oil spill sa Mindoro. Paano po natin ina-apply yung mga natutunan nating disaster response dito nga sa nangyaring paglubog ng MT Princess Empress para hindi na lumawak yung pinsala? Cheryl, kahapon nandun si Governor Dodor as a resource speaker, and he was very passionate about yung experiences niya. For one, I think kung ikukumpara natin, mas handa ngayon, mas nandyan lahat yung mga ahensya. We have this interagency task force or core group na ipinag-utos na at ng Pangulo to be led by OCD through, of course, he instructed the SND on this, and of course through Yusek Nepomuceno. With that interagency task force or core group, I think mas organisado ito ngayon, and then mas yung mga rekomendasyon na ginawa niya kahapon, like yung multifaceted approach dun sa pati yung lahat yung food for work, yung kabuhayan, yung immediate na pagkukuhanan ng tubig habang hindi safe pag uminom ng tubig, yung mga pagtutulong-tulong ng lahat, those are the things na ni-recommend niya kahapon, at basically sa lahat ng mga ahensya ay nandun para tumulong at pag-usap. So ang agreement kahapon, Cheryl, ay every 3 days itong top level core group na ito will meet to address and to make recommendations and to fine-tune kung ano man ang mga findings at issue mga guidance tsaka mga instructions sa mga kinauukulan, such as ang regular natin dito, Cheryl, ay yung pag-test ng tubig at pag-test ng hangin para doon sa kaligtasan din ng lahat. Director, isingit na rin po namin yung epekto ng mga nagdaang bagyong Karina at Butchoy at Habagat. Ilan po ang kumpirmadong nasawi at gaano karami na po ang naapektuhan? May datos na po ba tayo? Cheryl, sa ngayon medyo tumaas yung total reported deaths natin, Cheryl, 39 siya. We have 14 yung validated at 25 pa yung binavalidate natin. Karamihan dito, Cheryl, 15 coming from NCR, at meron tayong siyam na injuries at 6 na missing. Out of this, ay 7 injuries at 6 pa yung missing na biniverifika natin. Pero sa ngayon, Cheryl, ang total reported deaths natin, both yung validated and for validation, ay 39 na, Cheryl. Pagdating naman po, Director, sa pinsala, sa agrikultura at infrastructure, gaano na po kalaki ang naitala? Opo, dito po sa aspeto ng agrikultura, Cheryl, meron na tayong umaabot sa 500 plus million. Ito ay sa Regions 1, 3, Calabar Zone, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 9, Region 10, and Farm. At habang kinakandak pa natin further yung ating mga assessment, Cheryl, we are actually tumataas pa ito, and we are also conferring with the DA for the official figures to this. And then sa infrastruktura naman, Cheryl, medyo mataas na ito, 4.2 billion. Yung lahat ng naapektuhang infrastructure ay 341. At karamihan dito ay dito sa Region 1 at saka Region 3, Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, Director Edgar Posadas ng OCD and DRRMC. Magandang tanghali po. Tuloy-tuloy na umiikot ang Alagang Kapatid Foundation para magpaabot ng tulong sa mga labis na naapektuhan ng nagdaang bagyong Karina at Habagat. Magbabalita si Mon Gualvez. Pinilahan ng soup kitchen ng Alagang Kapatid Foundation para sa mainit na arroz caldo sa Barangay Marula sa Valenzuela City. Bakas sa mga mukha nilang saya kahit na ang baha sa kanilang lugar nung kasagsagan ng Habagat umabot ng higit 6 na talampakan. Bukod sa pagkain, namigay din ng Alagang Kapatid Foundation ng malinis na inuming tubig galing sa Maynilad. Pinuntahan din ng Alagang Kapatid ng Barangay Santolan sa Pasig na lagpas tao rin ang baha noong Habagat. Dito sa multipurpose hall, dinatnan ng mga bakwit na binaha.
Binigyan din natin sila ng mainit na arroz caldo, cereals at tubig. Hindi rin natin kinalimutang abutan ng tulong at pakainin ng ating mga kapatid sa Barangay Tumana, Marikina City, kung saan hanggang ngayon bakas pa rin ang pinsalang iniwan ng habagat. Kahit saan ka kasi lumingon, balot sa putik. May mga gamit pa nga sa tabi ng kalsada na nalubog sa baha. Buti na lang daw talaga may masarap na arroz caldo ng alagang kapatid Kitchen on Wheels. Naging posible ang mga ito sa tulong ng ating generous donors gaya ng Ultra Mega Supermarket na nagbigay ng 100,000 pisong donasyon. Hindi rin nawala ang loyal partners nating Metro Pacific Investment Corporation at Maynilad. Hindi tayo titigil sa pagtulong sa mga kapatid nating binaha. Kung gusto nyo rin makatulong, naka-flash po sa inyong screen ang bank accounts ng Alagang Kapatid Foundation na pwede nyo pong pagdalhan ng donasyon. Pwede rin po ipadaan sa Maya app sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na ito. Malaki man o maliit na halaga, makasisiguro kayong makararating lahat sa ating mga kababayang tunay na nangangailangan. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Susunod, defense officials ng Amerika sorpresang bumisita sa Malacanang, bitbit ang pangako na kalahating $1 bilyong na ayuda. Bianca Valerio, magbibigay daw ng kalahating $1,000,000 pabuya sa makapagtuturo sa nagtatago umano niyang rapist. At usap-usapan sa Paris, higaan ng mga atletang kasali sa Olympics, ubod daw ng tigas. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Binalaang ipapasight in contempt si Attorney Harry Roque sa pagdinig ng Senado tungkol sa mga iligal na pogo. Dahil daw yan sa kawalan niya ng paggalang kay Senadora Risa Hontiveros. Yan at iba pa sa pagbabalita ni Mean Los Baños. Actually, as wala I said yan, earlier, excuse me. No, excuse Ma'am, excuse me kasi... No, excuse me. Nagkasagutan sina Attorney Harry Roque at Chairman ng Senate Committee on Women and Children na si Senadora Risa Hontiveros sa pagdinig ng Senado kaugnay sa issue ng pogo sa bansa. Giit ni Roque, hindi siya nag-abogado para sa anumang pogo company kung hindi para lamang sa Whirlwind Corporation na service provider ng ni-raid na pogo sa Porac, Pampanga. I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other pogo. Git naman ni Hontiveros, ibang resource person ang nagsabi nito. Hindi rin siya kumbinsido sa sinabi ni Roque, lalo't may isinumiting dokumento ang nasabing pogo na kasama si Roque sa organizational chart bilang head ng legal department. Bagay na itinanggi ni Roque. Naging mas mainit pa ang sagutan ng dalawa hanggang sa pumagitna na si Senator Win Gatchalian. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am saying, yes, and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. Pinag-usapan din sa pagdinig ang nahuling babaeng Chinese at nagpakilalang Cambodian na lalaki sa isang bahay sa Tuba, Benguet. Pero lumalabas na peke ang pasaporte ng lalaki na isa pala talagang Chinese at wanted fugitive sa China. Sabi naman ni Roque, rehistrado sa PH2 Corporation ang bahay sa Tuba, Benguet na pag-aari ng Biancham Holdings kung saan isa si Roque sa incorporators. Tumira rin daw si Roque sa nasabing bahay noong 2019 pero ngayon daw ay pinauupahan na ito sa isang Chinese national na may working visa sa Pilipinas. Gusto raw makita ni Roque ang ebidensya kung may kinalaman ba talaga sa pogo ang mga nadakip dahil baka may mga gusto lang daw manira sa kanya.
humarap din sa pagdinig ang dating tauhan ni Roque na si Alberto de la Cerda. Ayon kay de la Cerda, naninirahan siya sa isang kwarto sa Lucky South 99 tuwing may klase siya sa pagkapiloto dahil inakala niya raw na boarding house ito. Nagsistay po ako doon para po for free po, Madam Chair. There's no, pero po, I've never worked with Pogo po, I've never worked with them po. Nakikitulog lang po ako doon. Hindi pa rin nagpakita sa pagdinig si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Babala ng Senado sa PNP at NBI kapag hindi pa rin nadakip si Go ay babawasan ang kanilang budget dahil sa hina ng kanilang intelligence division. There is no doubt in my mind that former President Rodrigo Duterte is the mastermind, as he was the instigator and inducer of the drug war killings. Ito ang matapang na bunga ni dating Senador at Justice Secretary Laila De Lima sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng House Committee on Human Rights. Giit niya, dapat usigin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng International Criminal Court o ICC dahil sa patayan noong war on drugs. Dumalo rin sa pagdinig si dating PNP Chief Oscar Albayalde noong Administrasyong Duterte. Matatanda ang sa isang ex-post ni dating Senador Antonio Trillanes, sinabi nitong kasama si Albayalde sa mga suspect sa investigasyon ng ICC sa drug war. Handa naman daw ang dating PNP chief pero pinangahawakan pa rin niya ang pahayag ng Pangulo na hindi pa hihintulutan ng ICC na mag-imbestiga rito sa bansa. Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, hindi pipigilan ng Pilipinas ang ICC na kausapin ang 5 suspect sa Duterte drug war case. Yun nga lang, malabo raw makipagtulungan ng Pilipinas sa hiling ng ICC na tulungan silang mangalap ng impormasyon sa mga akusado. Para sa 1PH, Mean Los Baños, News 5. Ibinunyag ni Senator Bongo na maging siya ay tinanggalan din ng PNP ng security details kamakailan. Sa kabila nito, tanging panawagan na lamang ang naibigay ni Go sa mga pulis na huwag magpapadala sa politika, manatiling professional at gawin lamang ang tama. Ito'y matapos ang open letter ni Vice President Sara Duterte kay PNP Chief General Romel Marbil kahapon tungkol sa pag-pull out sa higit 70 police escorts niya. Derechahan itong tinawag ni VP Sara na political harassment. Pangakong $500 milyong na tulong para mapalakas ang depensa ng Pilipinas. Isa raw yan sa baon ni US Secretary of State Anthony Blinken at US Defense Secretary Lloyd Austin sa kanilang sorpresang pagbisita kay Pangulong Bongbong Marcos kanina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Sa pagbisita sa Malacanang na US Secretary of State Anthony Blinken at US Defense Secretary Lloyd Austin, binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pagsuri sa alyansa ng dalawang bansa sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way. Iyan ang naging pahayag ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa courtesy call kay Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang. Ayon kay Austin, umaasa siyang mas titibay pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa susunod na 4 na taon ng panunungkulan ni PBBM. Nasa Pilipinas sina Austin at Blinken para sa 2+2 dialogue kasama sina DFA Secretary Enrique Manalo at DND Secretary Gibo Teodoro. I think today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic, and we're truly grateful for this partnership. Bukod sa usapin ng alyansa, kapwa nagpaabot ng simpatya ang dalawang US official sa mga naapektuhan ng bagyong Karina at Habagat kamakailan. Sa pagsalubong naman ni PBBM kina Austin at Blinken, binanggit niya ang patuloy na review sa alyansa ng Pilipinas at Amerika sa gitna ng usapin sa West Philippine Sea. I'm always very happy that these communication lines are very open so that all the things that we are doing together in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses. Pero aminado ang Pangulo na sorpresa siya sa pagbisita ng mga opisyal mula sa Estados Unidos sa gitna ng anyay interesting political situation doon.
Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Balik Pilipinas na ang mga gurong ipinadala sa Japan para makapag-training at trabaho. Bitbit nila pag-uwi ang mga natutunan na kanila raw ibabahagi sa mga magiging estudyante nila dito sa Pilipinas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Nitong weekend, ginanap ang welcome at send-off party para sa ating mga magigiting na Pinoy teachers na pumunta at pupunta ng Japan. Isang malaking reception ang handog sa 123 out of 7,000 applicants na pasok sa Japan Exchange and Teaching Program o JET maging sa returning participants nito. Ito ang programa kung saan magkakaroon ng oportunidad na magtrabaho sa Japan ang ilang mga locals mula sa iba't ibang participating countries bilang mga guro, coordinators at iba pa. Pati ang pagkakataon na magbahagi ng kultura at kaalaman sa pagitan ng dalawang bansa. Over 300 Filipinos have joined the program, highlighting the strong interest and involvement of Filipinos in this cultural exchange. You all are the grassroots ambassadors of the Philippines, and your respective presence in Japan, in any prefecture, in any city, will shine a light on our shared values and dreams. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, ang programang ito na nagsimula pa taong 1987 ay malaking tulong sa pagpapatibay hindi lang sa relasyon sa karatig bansa o sa overseas working landscape ng mga Pinoy, kundi pati rin sa paghuhubog at pagpapakilala sa galing ng mga Pilipino. You're not merely representing yourselves but carrying the hopes and aspirations of our nation. Paris Olympics ngayon, pero every day it's Olympics all over the world because who carries the torch for all of us here in the Philippines? Binahagi naman ng isang JET program participant mula Iloilo na dadalhin niya lahat ng matututunan niya mula Japan pabalik sa kanyang hometown pagkatapos ng exchange and teaching program na ito. I would go back to my statement of purpose. I'd want to continue my graduate studies and use this entire experience for my research din po. And at the same time, perhaps putting up a Japanese school in Iloilo because I think the access of the Ilonggos when it comes to Japanese learning is not that much or a bit limited. Para sa mga pangarap at ambisyon sa sarili at sa pamilya. Ito ang motivations na bitbit ng ating Pinoy teachers hanggang sa matapos nila ang programa at serbisyo. Mobile Journal, Merymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Higit 700 pampublikong eskwelahan ang pinagpaliban muna ang pagsisimula ng klase nitong July 29. Yan ay para bigyan daan ang paglilinis sa mga eskwelahang nalubog sa baha dahil sa habagat. Ang tanong ko sa iyo mga kapatid, paano mo gagawing kapaki-pakinabang ang oras kapag suspended ng klase? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Gumagawa po ako ng mga assignments or projects kapag free time ko po and minsan gumagawa ko ng mga gawaing bahay sa ganun. Tumutulong po ako sa aming barangay at tumutulong po ako sa aming simbahan. Sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga pagkain, pagre-record po ng mga documents na galing po na binababa sa aming barangay. Ginagawa ko kadalasan, nanonood ako ng mga palabas, nagbabasa ako ng mga libro, para naman hindi lang ako nakatunganga, tapos para kung nilalangaw doon naman. Ang lamig-lamig na nga ng panahon kasi wala pa akong ginagawa. Ginugugol ko po yung oras ko sa mga magulang ko. Ginagamit ko yung time na yun para makapag-bonding kasama sila. Pwedeng magluto sa bahay, pwedeng tumulong sa paglilinis, or pwedeng nakaupo lang sa sala nanonood ng pelikula kasama mga magulang ko. Tumutulong po ako sa mama ko po na nagbi-business po ng kakanin. Ayun, ginagawa kong kapaki-pakinabang yung araw ko. Unang-una, yung pagtulong sa pamilya, yung paglilinis, at pagluluto. At syempre, ginagawa ko rin busy yung sarili ko, kagaya ng pag-research, pagbabasa ng mga nangyayari sa Pilipinas, pagiging socially aware, kumbaga. Ako ang iyong hani ng bayan, ang tunay at nag-isang pantanggal umay sa pananghalian. Pambato natin sa boxing na sina Nesty Petesio at Yumir Marshall sasabak na sa Paris Olympics. At higaan ng mga atletang kasali sa Olympics na ubod daw ng tigas trending sa social media. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas.
Halos mag-triple na ang laki ng ulo ng isang lalaki sa Cavite. Ang masakit, hindi niya magawang mapa-ospital ang kanyang sarili. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Sa hindi malamang dahilan, biglang lumobo ang muka ng isang binata sa Dasmariñas, Cavite. Siya si Dan Ponce, 19 anyos. Tinubuan ng malaking bukol sa muka. Graduating na sana siya ngayong taon, pero mapupurnada pa. Nito kasing nakaraang taon, napansin niyang may tumubong bukol na sinlaki ng jolin sa kanyang leeg. Inakala niya raw na kulani lang ito, kaya ipinagsawalang bahala niya. Dumaan po yung mga months, tapos napapansin ko po na lumalaki na po yung bukol ko. Hindi ko po agad sinabi sa parents ko dahil nga natatakot ako na baka yun nga cancer po agad. Na dahil din po wala rin kaming pera. Siguro po mga November na noon, lumaki na po siya ng sobra. Ako, naging ganito na nga po. Sa tulong ng donasyon ng ibang tao, nakapag-CT scan at biopsy na si Dan noong nakaraang taon. Kaya lang wala raw nakitang resulta dahil panay lang ang pagdurugo ng bukol. Sa kanyang x-ray, lumabas na may bukol din siya sa baga. Dahil nga po yung mga kasama ko po sa bahay is naninigarilyo. Naging second-hand smoker po. Pwede din, ayun daw po yung pwedeng possible. Yung mama ko din po kasi nagkaroon siya ng cancer. Nagkaroon siyang colon cancer. Namatay sa cancer ang ina ni Dan noong 2022. Ang kanyang ama, mula isilang siya, di niya na raw nakilala. Simula nang mamayapa ang kanyang ina, nagkawatak-watak na raw sila ng kanyang mga kapatid. Kaya ang kasama niya lang sa bahay ay ang kanyang lola Virginia, 76 anyos, at tito Edgardo, 56 anyos. Dahil parehong may edad na, hindi na raw makapaghanap buhay ang dalawa. Kaya heto ang hiling ni Dan. Ako po ay nananawagan sa aking mga kapatid na sana po ay dalawin man lang po ako. Sa pamamagitan lang po nun ay makapagbibigay po ng lakas sa akin. Sana din po ay makapagsama-sama nga po ulit kami. Kailangan ulit sumailalim sa biopsy ni Dan para matukoy kung ano nga ba ang kanyang sakit. Sana po ay bigyan niyo po ako ng tulong para pinansyal para po sa gamutan na gagawin sa akin. Maliit man po yun ay malaking tulong na po para sa amin na mahirap po. Sana po ipuin ng Diyos ang inyong mga puso po upang tulungan po ako. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Patuloy na pinaghahanap sa Candelaria, Quezon ang suspect sa pamamaril sa isang lalaki habang naglalakad lang sa kalsada. Habang sa Bacolod, patay din ang isang negosyante matapos barilin ng sarili niyang bodyguard. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Naglalakad lang pero pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang lalaki sa Candelaria, Quezon. Dead on the spot ang 23 anyos na si Dexter, di niya tunay na pangalan, matapos siyang paputukan ng bala sa ulo ng hindi pa nakikilalang salarin. Hapon ng July 21, nang tambangan siya habang naglalakad. Sa ngayon, blanco pa ang mga pulis kung bakit pinatay si Dexter. Patuloy rin ang investigasyon kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Sa Bacolod City, patay din sa pamamaril ang isang negosyante at ang aalalay at poprotekta sana sa kanyang bodyguard. Itinuturong suspect. Ayon sa mga pulis, pasado alas 5 ng hapon kahapon, minamaneho ng biktimang si June Alaba ang kanyang kotse nang mangyari ang pamamaril sa barangay Villamonte. Sa kanilang pagresponde, inabutan nila ang bodyguard na si alias Ronnie. Kwento niya, inatake raw ang sinasakyan nila ng mga hindi kilalang salarin. Nakaaway umano ng biktima pero sa pagsisiyasat ng mga pulis, hindi tumutugma ang mga ebidensyang kanilang nakalap.
Kita raw sa crime scene na sa loob ng sasakyan nangyari ang pamamaril. Dahil dito, inaresto ang bodyguard na pangunahing suspect na ngayon. Nalaman na 1 taon na siyang nagtatrabaho sa money lending business ni Alaba at madalas nakasama sa mga transaksyon. Tingin ng mga pulis, posibleng pagnanakaw ang balak ng suspect dahil alam niyang may dalang pera ang biktima noong araw na yon. Ang suspect naman, mariin na itinatanggi ang pagkakasangkot sa krimen. Patuloy daw na iimbestigahan ng otoridad ang insidente. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang muka ng balita. Excited na ang Pinoy basketball fans sa pagbabalik ng Harlem Globetrotters sa Nobyembre. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. After 15 years, the Harlem Globetrotters are finally back in Manila. Present sina Rock Wham Middleton at Alex Moose Weeks sa official announcement ng world-famous Harlem Globetrotters sa kanilang press conference kahapon sa Novotel, Manila, Araneta City. First stop nila in Asia, dito mismo sa Manila. This is my first time, I believe Wham's first time in the Philippines, so we're thrilled to be here and we've heard so much about just the passion for basketball. Taong 2009 pa nang huling bumisita ang Globetrotters sa bansa. Kaya big deal kay Moose ang kanilang comeback dahil na-miss daw talaga niya ang fans. Well, the viewers, what you're saying, essentially the fans. That is the biggest thing because unlike any other professional team, the Globetrotters, we get to immerse ourselves into the audience. And I think that's one of the greatest things that the Globetrotters are known for is bringing people together. Pero ano nga ba ang dapat i-expect ng Pinoy fans? What you can expect as fans is not only be entertained by amazing basketball skill and athleticism, but you're going to see the high-flying dunks, sharpshooters from all points of the court. The only person that might not be smiling might be the referee, but that's a whole other story. You'll have to come and see and find out. Nang mapag-usapan nga ang pagbabalik ni Hammer Harrison. We shall see. We haven't put the roster in yet, but he is still a Harlem Globetrotter, so it's a big chance that he does come back. Habang nasa Pilipinas for their press conference, the plan is to try out the local cuisine and play with some locals. They can probably all attest. Whenever I see a basketball court, I just have to play. So I might be playing with some local players. Pagkatapos sa Pilipinas, sunod namang bibisita ang Harlem Globetrotters sa Malaysia, Indonesia at Singapore. Mapapanood ang exhibition games ng Harlem Globetrotters this upcoming November 12 sa Smart Araneta Coliseum. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, tuloy pa rin ang kwento ng mga artistang binaha kagaya na nga ni Sue Ramirez. Kaya sa premiere night ng kanilang movie, hindi rin nila nalimutan ang mga nabiktima ng pagbaha. Narito po ang report. Red carpet with a purpose! Agaw pansin nga ang donation box na ito sa stage ng premiere night ng pelikulang How to Slay a Nepo Baby ni Sue Ramirez at Barbie Imperial. We were supposed to have our premiere the day after the typhoon hit. And our production with their good heart decided to postpone na lang muna to be sensitive to our kababayans who were greatly affected by the typhoon. And we decided na today, dito sa premiere night namin, it's not only a premiere night to share our movie with you, but also to share with the people who were greatly affected by the Typhoon Karina. And sobrang happy tayo kasi andito tayo to share art and to share love and give love to our kababayans. Relate daw si Sue dahil lumaki siya sa bahaing lugar. Ang nanay niya, binaha rin daw last week sa Parañaque. Grabe lakas talaga na winds, tapos tuloy-tuloy talaga yung hangin at saka yung ulan. Medyo sanay kami sa baha. I know the feeling talaga na binabaha. Kasi growing up, na-experience ko yun for myself. I had to go to school, talaga kami sa baha para lang makapunta ng school. Ironic nga raw sa kanya na ang ginawang pelikula ay tungkol sa mga Nepo baby or mga bata na pinanganak with privilege. Pero ang pelikula raw nila more than meets the title. Sa panahon ngayon, di ba, people judge yung mga Nepo babies na parang ang dali nila nakuha yung mga gusto nila, whatever. But this movie also explains na hindi naman lahat ng Nepo babies ay ganon. Like may mga Nepo babies naman na they really work hard for what they have.
Showing na ang How to Slay a Nepo Baby bukas sa mga sinihan sa bansa. After 3 years, justice is served para sa celebrity host na si Bianca Valerio. May warrant of arrest na kasi laban sa kinasuhan niyang sexual offender. Yan at ang iba pa sa report po na ito. Babaing palaban! Ganyan ang energy ngayon ng celebrity host at socialite na si Bianca Valerio nang maispatan natin sa isang hosting event niya sa Quezon City. Nakakangiti na ngayon si Bianca matapos ang kalbaryo para makamit ang hustisya laban sa PR guy na si Gibson Arca. Last week, naglabas ang korte ng arrest warrant kay Arca na sinampahan ni Bianca ng sexual assault pero nagtatago na raw ito. Wherever he is, you can't run anymore. You know, maybe you can run for now, but remember, jail may not be forever, but the internet is. Your time is running out. Pretty soon, I'll be looking at you face to face because you are going to jail. Matatandaan na unang isiniwalat ni Bianca ang nangyari sa kanya sa guesting niya sa 1PH show na sa totoo lang, almost 2 years ago. Nakilala niya raw si Arca sa isang private party kung saan siya ang kinuha bilang host. Doon din daw naganap ang enkwentro. Simula noon, mag-isa raw niya inilaban sa korte ang mga kaso laban kay Arca. Wala pa akong publicist, wala akong ginamit na connections or whatsoever. It really is, in a way, sariling sikap and just surrendering to God na there will be people who will just suddenly pop into your life to help you. Isa sa most sought-after live events host si Bianca. Nawalan daw siya ng ilang trabaho nitong mga nakaraang taon habang inilalaban niya at binabahagi sa social media ang mga pangyayari. Pero hindi raw siya nagpatinag. I rely on freelance work. Marami pong work na tatanggal sa akin. I admit that. But you know what? That is such a small price to pay. I mean, if you look at me now, my body language, like, I feel so confident. May pabuyang ₱250,000 si Bianca Valerio para madakip si Arca. Naging bahagi naman si Marisa Cal ng inilabas na bagong version ng Kisap Mata ni Rico Blanco. Isa si Marisa naging telecaster sa mga pinasalamatan ni Rico sa pagbuo ng bagong version. Kamakailan lang nang kumpirmahin ng aktres ang paghihiwalay nila ng singer. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.